At dahil sa mga comment dyan sa comment section kung paano daw mag-withdraw dito sa OctaFX, kaya yan ang gagawin natin dito sa video na ito. I-share ko sa inyo kung paano mag-withdraw dito sa maliit na account na to. At magdo-donate ako ng konti pambili ng gatas sa mga importanteng tao dito sa mundo. Ayan. So click natin itong withdrawal. At ang gagawin ko dito sa withdrawal section na ito ay bank transfer ang gagawin ko since bank transfer ang ginamit ko sa pag-deposit natin. Pero basahin muna natin ang notice na ito. Note, to keep your money safe, we encourage you to withdraw via the same method you use for depositing fund. If you can't use this method anymore, contact our customer support. Withdrawal usually takes 1 to 3 hours, but sometimes may take up to 3 business days. Susubukan natin. Bank transfer tayo, Philippine Banks, and then withdrawal to, select bank tayo. Ang ginamit ko noon sa pag-deposit dito sa OctaFX ay bank transfer, which is a BPI. Yun din yung magiging daan ko sa pag-withdraw, kaya BPI ang ilalagay ko dito. Kaya kung nag-deposit kayo, make sure na huwag pa bago-bago kasi yun din ang magiging withdrawal system nyo. Mahati ang mga pera nyo, Ngayon naman, next to do ay ilagay ko muna ang bank account ko, At pagkatapos nan, ang next to do mo, since meron ka ng bank account dyan, ay mamili ka ngayon dito sa account or yung trading account mo sa OctaFX, ilagay mo dyan kung meron kang maraming account or madami kang trading account. Ang sa akin kasi ay meron akong 3 trading account dito, kaya dito tayo sa maliit na account na to, which is ay napakalaking halaga meron. Okay, so ilalagay ko lang dito ay mga 100 lamang out of 206 na yan. 100 lang ang ilalagay ko, 2,000 ang minimum withdrawal dito, which is ay bronze pa lamang ako, 130 ang 1,000 ang minimum sa bronze. Yan ang withdrawal dito yan sa account na to, So ngayon, ang nagkakalaga ito ng 5,667. Pwede na rin. Konti lang naman yung withdraw natin. Ngayon, ilagay dito yung PIN nung nag-register ka. Pagkatapos niyan, subukan natin. Click natin ang request. Yan natin. Confirm your withdrawal request. Double check your withdrawal details. If you find an error, click back and correct your details. So, BPI, recipient banko. Okay. Tama. So, yan ang makukuha natin. Double click your withdrawal. Confirm your withdrawal request. Click on submit. Ngayon, ipuntahan naman natin ang BPI ko. Meron akong 500,000 doon na pondo plus itong 5,667 ay magkano na kaya ang magiging resulta. Tingnan natin. Okay, ngayon, buksan natin ang BPI natin. Uy, grabe. Ang bilis. In just a matter of minutes ay nandito na. Meron na tayong 6,2. Pumunta tayo sa withdrawal history natin. Napakabilis ng payout. Okay, 106 na lang yung laman ng account na ito. Which is ay 206 yan kanina. So ito na. Ang bilis. August 18, 2023. Napakabilis. Pumasok na siya kaagad. Okay, so may pera na tayo. Internet transfer. Pag sinabing internal transfer, $41. Ang ibig sabihin nan, ay nagpasok ka ng wala dito sa account na to. Sa trading account na to ay ipinasa mo papunta dito sa trading account na to. And then dito ulit sa trading account na to. Nagpasa ng 41 and then nagpasa ulit ng 41 para dito sa account na to. At nagpasa ulit ng isa pang trading account para dito sa nagpasa ulit ng 33
ay nagpasa ulit ng 41 para dito sa nagpasa ulit ng 33 para dito at 50 naman ulit para dito sa 31. So, tig-dalawa. Yan. So, So, yan ang bakit ba pinapasa dito sa mga account na ito? Para yan, kung sakaling ma-liquidate ang pondo mo, meron ka pa rin hindi siya mauubos kasi nakatago siya doon sa ibang account. So, yan ang purpose ng internal transfer, Kung sakali mang hinayaan mo long-term trading at para mas safety ang pera mo ay inilalagak yung ibang pera. Tinatago mo yung ibang pera doon sa ibang account mo, sa ibang trading account dito rin sa OctaveX para hindi maubos yung pondo mo. Kasi maliit pa lang okay lang kung libo-libo yung pondo mo. Pag nag-reverse yung market against your entry ay hindi kaagad yan mauubos. Kumbaga mahaba yung lubid mo. Mahaba yung lubid. Hindi kaagad mauubos once na nag-reverse ang market against your entry. So yun po yung purpose ng internal transfer. Ita-transfer mo yung pera mo papunta doon sa ibang account mo dito sa OctaveX, which is meron akong 3 account dito. Itong isang ito, 2088293. At dito sa 3510 6767 at itong 1353 3901. Okay? So yan ang sekreto ng mga trader, lalo na kapag maliit pa yung account na meron ka. Okay? Kailangan kasing magtago ka doon para kung sakali mang ma-liquidate or maubos yung pondo mo sa isang account ay may matitira ka pa rin. So, hindi masusunog lahat ang natitirang pondo mo. Okay? So, ganun, napakadali, napakabilis ng pag-payout dito. Meron palang nag-comment doon kung paano daw i-payout or may nangyari doon sa crypto ba yun? Hindi niya ma-withdraw? Ay, hindi ko lang po alam kung bakit ganun, Pero, napakabilis kasi ng pag-payout dito. Instant po yung pera dumating kaagad doon sa account natin. Okay? So, yan. Ang ginamit ko dito ay leverage ay gumamit po kayo ng 1.2 lamang. 1.2, 101:200 lamang yung gamitin nyo, Anong ibig sabihin nun? Kasi pag gumamit kayo ng 1:500, 1:500, ibig sabihin nun, mas malaki ang magiging kakainin doon sa pondo mo. Kung sakali mang nag-reverse si market, kung sakali mang mali, yung naging entry mo. So, ayan, 1:500. Pero ang ginamit ko ay 1:200 lamang. 1:100 na ang kasunod, Sa bagay, kasi 200 yung nandito. Hindi ako gumamit ng 1:500. Yan po yung purpose ng leveraging. Pero kung tama naman yung naging entry mo, sumang-ayon yung market dun sa entry mo, ay malaki din yung magiging profit mo, Pero for risk management, para ma-reduce po yung tawag dito pagkasunog ng account mo, ay advise gumamit ka lang ng 1:2. Okay? Yan po yung purpose ng leveraging. Leverage. Nanghiram ka ng malaki, kaya sisingilin ka rin ng malaki. Okay? Yan, so hanggang dito na lang muna ang video natin, guys, at napakadali lang ng pag-withdraw dito kay OctaveX. At lagi mo lang tatandaan kung ano yung withdrawal system ay yung deposit system mo, ayun din yung magiging withdrawal system. Ang tanong, paano kung nag-deposit ka? Unang deposit ay bank account. Pangalang deposit ay GCash. Let's say BPI, Node, GCash. At pangatlong deposit mo ay Metrobank na naman.
So, paano ang magiging system ng withdrawal niyan? Dahil tatlo yung ginamit mong deposit system, kapag ka nag-withdraw ka, yung tatlong yun, i-divide po yan kung magkano ang withdraw mo, i-divide po yan doon sa tatlong deposit system na ginamit mo. Okay? Yun po ang proseso sa pag-withdraw dito kay OctaFX. Right? So, good luck po sa inyong lahat and thank you for watching.